dating presidente Rodrigo Duterte. Ito yung grade threat sa Vice President Article 282. So para panagutin si dating presidente Rodrigo Duterte tungkol sa kanyang malubhang pagbabanta sa aking buhay sa programa noong nakaraang October 11 sa substation. So, wala na siya ngayong immunity. Kailangan na yung harapin ng mga kaso na nakakailan sa kanya nakatulad nito na talagang hindi na nagagamit ng kanyang immunity para sa mga krimen. So, malubhang pagbabantay sa akin dahil nagkaroon nila ng konflikto. Lalo na sa panahon na ako ay kasalukuyan nagdadala ng aking doon na talaga nagbantaan ako. So, gano'n ka-hindi po yun na kasi pa yung nagdadala ng ating may mga ganitong klase ng banta sa buhay ninyo na ginagampalit ng mga nila sa bawat ginagawa? Yes, so nga, no? Talagang na-shock po ako dun sa ginawa ng threat ni dating presidente Rodrigo Duterte sa akin. So, ito nga, no, talagang masakit. Parang dobleng sakit ang naramdaman ko ng panahon na yun para sa akin. Tabi naman, no? Tabi naman! Today, nag-file po tayo ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay doon sa matinding malubhang pagbabanta sa aking buhay na tinelevise niya pa dun sa isang media outfit. Talagang ito, no, kaugnay ito doon sa trabaho natin. So tingin namin kaugnay ito doon sa ginampanan kong role doon sa Kongreso, kaugnay doon sa pagbusisi sa budget, pagbusisi doon sa confidential funds na nagbunga ng pagtatanggal, pagre-realign nitong mga confidential funds doon sa iba't ibang mga ahensya. Okay? So, itinile natin itong kaso. Ito ay Article 282 ng Revised Penal Code in relation to Section 6, RA 10175, Cybercrime. Ito yung grave threat. Okay? So, tingin natin, dapat, sa ngayon, alam natin, si dating Presidente Rodrigo Duterte, he lost his immunity from suit. Okay? Hindi na siya makakapagtago o hindi niya na kailangan iharapin niya na yung accountability dito sa sa ginawa niya matinding pagbabanta sa aking buhay. Ito ay may relasyon dun sa ating dun sa ating role dun sa Kongreso. So yun po, talagang talagang nagpapasalamat po ako sa ating mga kasamang lawyers na narito. Si Tony Lavinia, si Attorney Rico Domingo, at sa iba pang mga miyembro ng movement against disinformation. So sa palagay natin, dapat matigil na itong mga gawi ng dating Presidente Duterte. Kasi kung pangkaraniwang kung ako nababantaan niya, elected official, elected representative, what more na magagawa niya yan doon sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Kaya siguro ito yung pasimula sa ating mga kababayan na gusto rin makakuha ng justice. Kailangan lang tayong magsalita, diba? Hanggat tayo po, kinikilala natin yung freedom of expression, kinikilala natin yung freedom of speech. Pero sobra na po ito kung on national TV, sa social media, ay magbabanta siya sa buhay ng isang isang tao o isang mamamayan. So it has to stop. Dapat tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Sige po, may questions pa tayo. Questions? Mike. Sa statement ni former President Duterte,
inaawit niya? Ano yung mga context, kumbaga, clues, ano mga sinabi pa niya na magtutulong ikaw talaga yung pinag. Thank you, Mike. Talagang nakita ko talagang ako talaga yung tinutukoy niya doon sa kanyang programa dahil may kinalaman ito doon sa mga subjects na related doon sa ginagawa natin sa Kongreso. Pero sa unang part, binanggit niya naman buo yung Franz Castro. Kaya talagang, talagang ako na yon kasi wala namang representative or kongresista na Franz Castro ang pangalan. Kaya na-assure ako talagang ako yung tinutukoy niya. So, ito nga yung kanyang ito yung kanyang sinabi. To quote former President Duterte, sabi ko sa kanya, referring to his daughter, Vice President, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito gagamitin ko para sa utak ng mga Pilipino kasi ito yung target ko. Kayong mga komunista andyan sa Congress, prangkahin mo na yang si Franz Castro, pati na yang, kung sa bagay, kaibigan ko lahat, si Saturo Campo, mahal ko sila at no other time sa history, and so on and so forth. So, binanggit talaga yung buong pangalan ko na Franz Castro. Pero ang una mong target dyan, isa pa sa sinabi niya, ang una mong target dyan sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Okay? So, yun po. Kaya na talagang tiyak ako na ako yung tinutukoy niya na ito.